Magandang umaga at magandang gabi po sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naaabot nitong video natin. Kamusta po kayo at welcome po kayo dito sa AMVO Avoy Mix video. Ngayon po ang pag-uusapan natin itong German warship at hindi lang yan yung pag-pull out nitong BRP Teresa Magbanwa. Ano ba talagang dahilan? Kasi may report na nagugutom daw sila ron at uhaw na, kasi may sinasabi pa na yung kanilang tubig sa ulan na lang sila umaasa at doon sa tinatawag nating yung tubig na nakukuha doon sa air condition. So tingnan natin kung ano ba talaga yung totoo, kasi may sinasabi ang Japan, kasi Japan ang nito ang manufacturer nitong barko na ito, sila yung gumawa, na hindi daw po totoo yung ganon dahil meron pong kapasidad yung barko na yon na makapag-produce ng tubig gamit yung dagat. So bago po yan, panoorin po muna natin itong video na ito. Ito po yung tungkol muna dito sa Germany, yung warship nila. Tingnan po natin. Malaki po, Malaki. Ang liliit na lang ng tao. Thanks very much. It's a pleasure to be here and it's a great honor. Yeah, we are very much looking forward to be here and where should I stay? Sandali lamang po, Ang balita ko, dumaan ito dito sa Taiwan Strait, Kaya nasabat nito o na-encounter nito malamang ang mga Chinese warship, pero mukhang wala pong nagawa itong mga Chinese warship. Bago po yun ay nagtuloy na po sila dito sa Pilipinas. At ipaalam po lang na ang barkong ito ay bahagi po ng suporta ng NATO o North Atlantic Treaty Organization. The Frankfurt am Play na po ulit natin. a supply ship, and the Baden-Württemberg, a frigate. They are now right outside the Taiwan Strait. Their commander is waiting for orders from Berlin. He sounds determined to cross the strait. He says the ships will be showing the German flag as they gear up to make their presence felt around Taiwan. If it happens, the vessels would be the first German ships to pass the Taiwan Strait since the year 2002. Puno ng bala itong barkong ito at napakalaki, Beijing guided happy. missile din siguro Already, ito. China is reminding Actually, Germany dalawa about po its yan. claims on Taiwan. Dalawa yung China naglayag says that na yan. Taiwan belongs to the mainland, so it opposes any movement of foreign ships around the Taiwan Strait. But increasingly, more Western nations are deploying warships to the region. American vessels now make multiple visits to the Taiwan Strait, and each time that happens, the Chinese Navy mobilizes. It sends a warship to confront the American vessel. Last year, there was a dangerous encounter. An American destroyer was passing through the Taiwan Strait. A Chinese ship tried to come in its way. The German Navy expects China to extend a similar welcome when they sail through the strait. Reports say that the German warships could enter the region next month. They also plan to make stops in South Korea and the Philippines and participate in military exercises, along with other Western partners like the US, France, and Italy. The West wants to ensure that the Indo-Pacific remains free and So, open for yung po, all. yung tungkol dito sa warship na to, sabi ko nga, bahagi ito ng suporta maaaring ito ay naatasan lang ng commander ng
North Atlantic Treaty Organization o NATO. Ibig sabihin, yung organisasyon na yon ay para lang doon sa European, kaya nga North Atlantic, pero nandito sila sa Indo-Pacific, ano? So, handa ho silang makialam, ano? So, dito makikita natin na ang mga kasundaluhan nito o yung puwersang ito ay binubuo ng pinangungunahan ng dalawang bansa, no, ng Inglaterra o yung England at ng Amerika. Yan po kasing mga yan ay halos iisa lang din, ano, bagamat dalawa ang bansa, pero iisa ang layunin ng dalawang ito. Ang England po ang kumokontrol dito, pangalawa sa Australia, no? Bagamat ang Australia po ay sinasabi na isang malayang bansa rin sila at sila ay isang sariling bansa, pero po ay colony ng matagal na, no, ng England, ano. So dito layunin ng North Atlantic Treaty Organization at ng Pacific Fleet. Meron kasi dito na tinatawag na Pacific Fleet na buuin yung puwersa. Sakaling magkaroon ng digmaang ikatlong digmaang pandaigdig, ay buo yung puwersa nila at yung pagtutulungan nandoon. Sigurado yung sinatawag na panalo. Pero sana hindi yun magkatotoo. Sama-sama sila, no? At bukod doon, no, dinidevelop nung Japan at dinidevelop nung Amerika, tinutulungan niya ma-develop yung organisasyon natin dito sa Southeast Asia Nation, no? Handa silang tumulong kasi napakalaking bagay po yung puwersa ng buong Southeast Asian Nation, ano? Kung pagsasama-samahin nga lang daw ang puwersa ng mga dito sa atin ng Southeast Asian Nation ay mas malakas pa raw ito sa NATO. Yung ito, no, ito yung tungkol naman dito, balik tayo dito sa Teresa Magbanwa, yung BRP, ano. Dito hindi natin alam kung ano ba ang totoo, kung bakit ito pinull out. Sabi nga nila, sabi daw kulang daw sa tapang ang mga Pilipino, ano. Sabi daw yan, ano, pero hindi natin alam kung sino bang may sabi niya. Maaaring yung ibang bansa, ano. Maaaring komento yun, malayang komento ang tinatawag doon. Kasi bakit pinull out? So, naiintindihan naman natin na hindi na ihahatid sa kanila ng tama yung tinatawag na resupply mission para yun sa pagkain nila sa araw-araw. Ano? At hindi lang yun, ano. Siguro yung mga tinatawag na armas o yung mga matataas na kalibre, ano, yung sakali man magkaroon ng inkwentro. So, questionable po yung pag-pull out nila doon dahil unang-una yung sinasabi nilang drain na sila, no? Mga payat na raw yung tao doon. Malamang ito hindi napasok ito ng mga reporters kaya hindi natin alam yung totoo. So, sinasabi kasi ng Japanese o mga Hapon na kumpleto raw yung barkong iyon at lahat daw ng high-tech inilagay nila doon. Sila ang gumawa doon. Ibig sabihin, meron daw silang nilagay doon ng mga yung sa tubig, ano, yung para ma-recycle mo yung tubig, makuha mo yung tubig dagat at gawin mo ito yung isang tubig na para mainom. May mga makina po doon na maaring gumawa nun. At bakit daw kailangan kumuha tayo ng tubig sa ulan para may mainom sila? Bakit daw kailangan sa air condition? Yun kasi ang report ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa panig ng Navy. Yun ang sinasabi nila. So hindi natin alam, ano, very questionable yon. Kasi kung hindi yun sinabi ng Japanese, sa side ng Japanese, hindi natin yun malalaman. Ano pa man, sana ito'y isang taktika lamang, ano. Sana palitan ito ng 2 o 3 na mag-i-steady doon. At sana
makuha nilang butasin yung puwersa at makapasok ulit sila doon para makapagbantay tayo doon. May report po kasi kagaya nito na ang China ay may isang malaking ambisyon na baligtarin yung sistema dito sa daigdig. Sa ngayon kasi ang dolyar ang mas nakakaangat. Ang Amerika yung tinatawag nating dominante sa lahat, no? United States, control niya itong buong mundo, ano? Pero makikita natin na may ambisyon itong China na sila naman ngayon ang kumontrol dito sa buong mundo, kaya unti-unti dinidestabilize niya yung sistema ng galawan nitong mga Amerikano. At pag mangyari yon, hindi malabog magkaroon talaga ng isang digmaan. Sana digmaan lang at hindi na yung gumamit pa ng mga sandatang nuklear. At kung magkaganon, napakadugo nitong ambisyon na to. Bago mangyari yon, maaring matupad nila yon o maaring magsisi sila at maubos po ang lahing incheck dahil dito sa ambisyon nitong kanilang presidente. So hanggang dito na lang po, sama-sama po sana tayong manalangin na maayos ito sa mapayapang paraan, at wala namang imposible sa Panginoon, alam naman din natin na may mga hula sa Biblia na darating yung mga panahon na ang bansa ay titindig laban sa bansa, ang mga hari ay titindig sa mga laban sa mga hari. Pero sana malayo pa, hindi yung sa panahon natin, bagamat ganon ay dapat handa pa rin tayo. Ano man ang mangyari, handa po tayo. Nandyan ang Panginoon at ako po ay naniniwalang malaki po ang nagagawa ng panalangin, lalo kung sama-sama tayong nanalangin. Wala pong ibang magtatanggol talaga sa atin, kundi ang tinatawag natin ating Mesiyas, ang Yeshua Messiah, o sa tawag ngayon na Jesucristo o Panginoong Jesus. So, hanggang dito na lang po at maraming salamat po. Hanggang sa muli.